maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inalagaan, ang kanyang salita ay ating pakinggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Ikaw nga po ang aming Diyos, Ama namin na makapangyarihan sa lahat at napakadakila sa buhay namin na ginagawa mo sa araw-araw ng aming buhay. Tunay nga po na ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. O Lord, dalhin mo po ang mga anak mo rito sa inyong banal na tahanan upang kami ay sama-samang purihin ka, sambahin at pasalamatan sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, O Lord. Alisin mo po at hawiin ang lahat ng mga sagabal sa aming panambahang ito, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, tenga at bibig upang marinig namin ang iyong banal na mensahe na magmumula sa iyo na manggagaling sa isa ninyong alagad, Panginoon. Maraming pong salamat, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y handa na magpuri sa ating Panginoon? Sadyang ang Diyos natin ay mabuti. No? Nung paggising ba natin ng umaga ay nakapag-pray po ba tayo at nakapagpasalamat sa ating Panginoon? No? Dahil tayo ay mayroong panibagong lakas, buhay. No? Kahit na may mga dinaranas, may mga pagsubok, may mga struggles po yung bawat isa. Ngunit hindi po yun hadlang para tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Ano po? So, tayo po ay magpapasalamat at aawit ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin. Tayo po ay handa na, tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit ng kagalakan sa ating Panginoon. Ang kalawakan, naunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't ilalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Subok man, kagipitan, ako ay may lalap. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay po natin awitin, salamat! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpak po natin ang mga kamay. Ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa
on, church! Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. Come on, church! Awitin po natin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa... Come on, church! Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumba. Wala nang ibang isipin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang Come on, church! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Come on, church! Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba sasaya sa piling mo. Come on, church, awitin po natin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Ako'y magsasaya sa piling mo. Di ba po? Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Napakasarap umawit. Napakasarap itaas ang kanyang pangalan. Sapagkat siya yung tunay na hari, tunay na Diyos, tunay na naghahari sa atin ngayon. Ano po? So, anuman yung mga pinagdaraanan natin, anuman ang mga challenges, hindi po yan yung dahilan para tayo magalak sa piling ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat siya'y tunay na hari, si Jesus ang tunay na Diyos. Muli, tayo po'y sumamba sa pamamagitan ng ating mga awitin. Tayo'y bigay ng awitin na merong panalangin. Awitin na merong pagdulog sa kanyang pangalan. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon,
aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasabihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasabihin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Sabay-sabay po natin awitan ng ating Panginoon. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. For the last time, aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Patuloy po nating sambahin at papurihan sa pamamagitan ng ating mga awit, ng ating hari. Si Haring Jesus, siyang ating kinikilala, ating sinasamba, na alam natin na may magagawa
merong pag-asa. Ang Diyos natin, ang hari natin walang katulad. Hari natin noon, ngayon, at mapagkailanman. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang inarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang paligid sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitan ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papitay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin po na lahat, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang pahigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
Diyos po, sa ating Hari, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen and amen. Magandang umaga po, Panginoong Diyos. Ngayong umaga po ay sama-sama po kayong mananalangin sa inyo, lalapit at dudulog sa harapan ninyo. Ama naming Diyos, pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila, pinapasalamatan at sinasamba. Lord God, dapat po kayong pasalamatan dahil wala po kayong ginawang hindi makabubuti para sa amin. Lord, sapat-sapat, sobra-sobra pa ang pagmamahal niyo sa amin, Lord God. Kaya dapat lang po, Lord, na aming dakilain, sambahin at papurihan. Wala nga po kayong katulad, Lord God. Wala po kayong kapantay. Wala pong higit sa inyo dahil kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may lalang ng lahat, ang may control ng lahat, Lord God. Kaya kapuri-puri po kayo, Lord God. Sambahin ang ngalan niyo, Lord God. Maraming salamat po kayo po, aming Diyos na buhay. Maraming salamat, Lord God. Salamat po sa pagkakataon nito makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo at makapanalangin, Lord God. Salamat po at patuloy niyo po kami iniingangatan. Salamat po sa gabay ng Espiritu Santo, Lord God, na patuloy na sumasama sa amin sa lahat ng sandali. Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Ano man po ang aming mga nagawa, naisip, nasabing hindi po kalugod-lugod sa inyo, Lord God. Ang aming mga pagkukulang at pagkamali, Lord God. Ang aming mga kahinaan, Lord God, ng aming pananampalataya. Patawarin niyo po kami, Lord God. Tinataas po namin lahat ito, Lord. Dilangin po namin na kami magkaroon ng lakas ng loob upang maiwasan ang lahat ng mga ito. Panginoon, maraming salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa paglilinis niyo po sa amin. Salamat po sa paghuhubog niyo po sa amin na maging kawangis ni Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Lord God, sa bawat sandali, Lord God, na sinasamahan niyo po kami. Panginoon ko, tinataas po namin ang mga pangangailangan ng bawat isa, ng mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay, maging mga nasa ibang bansa, Lord God, naming mga pamilya, kamag-anak, mga kaibigan, maging ang mga nasa bansang Israel, Lord God, sa mga Palestino, Lord God, dalangin po namin ang mga pangangailangan ng bawat isa, Lord God, dahil alam po namin na lagi po kaming nangangailangan, Lord God, dahil kayo po ang aming provider, Lord God. Kaya, Lord, dalangin po namin ng patnubay niyo ang iyong biyaya, Lord God. Madalas, Lord God, na inaalaw niyo na nalalagay kami, Lord, sa panahon na nag-iisip kami, Lord, na kung may darating ba o may magagawa pa po kami o may tulong po bang darating, Lord. Subalit hindi po kayo nagkukulang, Lord God. Sa bawat panalangin po namin, dinidinig niyo po ang aming panalangin, Lord God. Lagi po kayong nagpapadala, Lord God, ng mga bagay, ng mga tao, ng mga pangyayari, Lord, na nagbibigay solusyon sa aming mga pangangailangan. Lord, salamat po. Maraming salamat po dahil doon ay lagi po kaming higit na nagpapasalamat sa inyo, Lord God. Dahil damang-dama po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong pagkalinga, ang inyong pagyakap sa amin. Lord, salamat po dahil wala po kaming kakayahan, Lord.
sa lahat ng bagay na itutulong namin sa aming sarili kung hindi niyo po kami tutulungan, Lord God. Salamat po, Lord God. Nandiyan po kayo lagi, Lord. Sa bawat sandali ng aming pangangailangan, sa bawat sandali ng aming paghihirap, salamat po, Lord God, sa lahat ng mga solusyon, sa mga panalangin naming ibinibigay niyo, Lord God. Di man po namin maintindihan kung ito na po yung inyong ibibigay o mayroon pa, dahil alam namin, higit na alam niyo ang makabubuti sa amin. At alam niyo po ang aming hinaharap. Lord, salamat po. Dalangin din po namin ang mga karamdaman, Lord, ng mga kapatiran, Lord, lalo na po ang mga nakatatanda. Lord, yung mga pananakit po ng katawan, Lord God, na bigla na lang po naming mararamdaman dahil man po sa pagkain o sa edad o sa anumang aming bigla, Lord God. Salamat po at kayo po ang humihi po sa amin. At kayo po ang nagpapagaling, nag-aalis ng lahat ng aming mga karamdaman. Salamat po sa kaginhawahan, Lord God. Maraming salamat din po sa panalangin ng mga kapatid, mga kapatiran, Lord God, at ng mga mahal namin sa buhay, na alam po namin nakararating sa inyo at tinutugon nyo. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa buhay ni Jesus na inyong pinagkaloob upang mamatay at mabuhay para sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord, salamat po. Napakabuti po ninyo dahil hindi po kami karapat-dapat. Hindi po kami kasama sa orihinal ninyong mga anak, Lord God. Subalit kami inyong inampon, Lord. Kami inyong isinama sa inyong pamilya. Lord, salamat po sa kaligtasan, sa kapatawaran, Lord God, sa buhay na walang hanggan na ito. Sa katiyakan, Lord, sa pag-asa. Maraming salamat po. Tama po ang awitin, hindi po sapat ang salita o tula upang kayo'y pasalamatan, Lord God. Dahil hindi po sapat, wala pong salita na magagamit para mapapasalamatan kayo ng sapat. Lord, salamat po. Lord, ngayong araw na tinataas po namin ang aming bansa, Lord God. Tinataas po namin, Lord, yung mga pangangailangan ng aming bansa upang maingatan ang aming nasasakupan, Lord God. Lord, dalangin namin ang iyong full protection, Lord, sa aming mga mamamayan na umaharap, Lord, sa mga delikadong kalagayan, Lord, lalo na yung mga nandun sa karagatan, Lord God, na patuloy na sinisikap na magampanan ang kanilang mga tungkulin upang mapangalagaan ang aming kapayapaan at kaligtasan. Lord, kayo na po ang bahalang humipo sa mga namumuno, Lord God, maging sa aming bansa at maging sa ibang bansa upang patuloy na ang kapayapaan ang kanilang unahin, Lord God, ang kanilang isipin, Lord God, ang kabutihan ng mamamayan ng kanilang pagtuunan, Lord God, hindi ang mga pansarili nilang ambisyon o hangarin, Lord God. Panginoon, dalangin namin ang kapayapaan sa Israel, sa mga Palestino, Lord God. Kayo na po ang bahala, Lord, na gumawa ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan sa mga bansang ito. Maging sa Russia, sa Ukraine, sa iba pong bansa na nagkakaroon ng pagtatalo, ng pag-aaway. Lord God, wala pong makakatulong sa kanila kundi kayo lamang po. Kayo lang po ang makapagpapatigil sa mga sindigmaang ito. Lord, dalangin din po namin ang aming simbahan, Lord. Tinataas po namin ang pangangailangan ng aming simbahan, lahat ng mga pangangailangan nito. Maging ang pangangailangan sa MC, Lord,
sa mga dokumento na aming inaasikaso. Lord, kayo na po ang gumawa ng paraan upang ito'y tuluyan na pong maisayos at malagay sa tamang lugar. Kayo po ang sunod, Lord God. Kung ang kalooban niyo po, Lord God, ang manaig, Lord God. Panginoon, dalangin po namin ang mga namumuno sa aming simbahan, aming mga pastor, mga elders, Lord God, ang mga music ministries, ang mga preachers, ang mga board of directors, ang mga members, Lord. Kayo na po ang magbigay sa amin ng gabay at karunungan upang magagampanan namin ng aming tungkulin ng wasto at naaayon sa inyong kalooban. Panginoon, tinataas din po namin yung mga nasa ibang bansa namin kamag-anak, Lord, na nagkakaroon ng mga pangangailangan ng spiritual, Lord God. Lord, ilayo po sila sa kapahamakan, Lord God. Ayun po ang gumawa ng paraan upang sila'y lumapit sa inyo at makasumpong ng iyong biyaya. Lord, dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga kapatid na Hudyo, Muslim, mga Katoliko, mga iglesia, mga iba po pong sekta at mga atheist, Lord God, na hindi pa po lubos na nakakakilala kay Yesu Kristo at hindi pa po tumatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, kayo na nga po ang gumawa ng paraan. Kayo na po ang kumatagpo sa kanila, Lord God. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon, po dahil nais niyo po ang kaligtasan ng bawat isa. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Ganun din po, tinadalangin namin ang aming mangunguna sa araw ng ito na magbababa ng inyong salita. Lord, kayo na po ang gumabay sa kanya. Lord, loobin niyo po na maibaba niya ng maayos at wasto at Lord, loobin niyo po na ito'y maging kalugod-lugod at sa inyo at sa amin makapagpalakas at makapagbigay ng makapagbigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumago at lumakad sa piling mo, Lord God. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, naming tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. So, who is my neighbor, Lord? Kung isa ka sa mga Hudyo na nando doon sa lugar na yan ng Gaza, neighbor mo yung mga Palestino, neighbor mo yung mga Hamas, who is my neighbor, Lord? Say, di ba? Yun ang tanong nung lawyer, Panginoon. Paano ako makakaakyat sa langit? Sabi ng Panginoon, andyan yung commandments, sundin mo. Then of course, alam yun, 2 greatest commandments. Pangalawa nga doon is, love your neighbor as you love yourself. Itong naitanong nga nung lawyer, who is my neighbor, Lord? Nung araw, nung una ko makita to, pumasok sa utak ko is, ano tayo? Namimiloso po ba to? Niluloko nito si Jesus? O paano ba? Naalala ko nga din nung ibaba yung batas na to,
sa bundok ng Sinai, ang ibinabaan nitong batas na to ay ang sambayan ng Israel. Ang binabaan ng batas na to ay yung pinili na tao ng Diyos. Mga descendants ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Huwag natin kakalimutan yung linyang yun kasi may ibang linya yung ni Abraham. Ando si Ishmael at yung iba pa. Sabi nga, mga ninuno ng mga Aramo. Pero, yung kumbagang, yung promesa, sabi nga nililinaw ng Panginoon through the angels kay Abraham, na yung promesa na, kumbaga yung promised land, ibibigay sa kanya, tsaka yung magiging blessing sa entire world. Ang sabi ng Panginoon through the angels kay Abraham, it is through the chosen one. Kasi nga ando na si Ishmael noon firstborn. Alam naman natin, lalo na sa Middle East, at maski dito sa bayan natin nung araw iba yung panganay. Although nung lumaon, iba yung bunso sa bayan natin. Pero sa kanila, mahalaga yung panganay, firstborn. Ugali nga nila na sakaling namatay yung tatay, yung kabuhayan, sakaling mang paghahati-hatian ng iba, double portion yung mapupunta sa panganay. Kasi nga, doon yung presumption na yung panganay ang tatay yung ama ng tahanan. Siya dapat ang tatay yung magpo-provide. So mataas ang pagpapahalaga sa panganay. At si Isaac, or rather si Ishmael, siya ang firstborn. Biro mo, 75 years old na si Abraham, gano'n nakatanda. 60 to 65 years old si Sarai, wala pa mga anak. And yet pinangakuan, na kung susunod ka, din i-bless kita, marami kang descendants, i-bless ko yung mga descendants mo. Kaya nga nung 86 na siya, sabi nga ni Sarai, hanggang ngayon, bawag pa ako. Hanggang ngayon, wala pa tayong anak. Ito na muna yung katulong ko. Anakan mo at ang anak niya akin. Kaugat nung araw yun. Yung sinasabi nilang surrogacy. Kumbaga, parang iba yung magdadala ng aakin mo. So, nung ipanganak ni Ishmael, siya na yung kinilalang firstborn. Siya na yung kinilala talagang tagapagmana. At kumbaga, the entire community, lahat ng tinitingala na si Ishmael. Of course, it changed. Nang biglang nagbuntis si Sarah, and at Abraham being 100 years old, pinanganak si Isaac. And so later on, doon yung confusion. Kaya nga nilinaw ng anghel kay Abraham, ang pagpapala sa iyo, ang pangako sa iyo ay through Isaac. So, Abraham to Isaac to Jacob. Jacob, the 12 sons, the 12 tribes of Israel. Alam natin na enslaved sila sa Egypt. Ilang daan taon din. Pero nung lumaw na redeem sila, at dinala ni Moses sa Sinai, at ibinaba ng Panginoon yung kanyang covenant. Bahagi ng covenant na to is yung sistema ng batas. At outstanding dito yung usual na dumarating sa atin na 10 Commandments. Kasama nga dito, yung puntong pag sinamarize mo yung commandments, lahat ng commandments, in fact, sabi ko nandoon sa dalawa yun. So, loving God with all your hearts,
your minds, with all your soul, with all your strength. And then, loving your neighbor as you love yourself. Nung ibaba yung batas na yan, ang neighbor ay kalipi. Hindi lang basta kababayan, kalipi. Kamag-anakan halos. Yun ang neighbor. Pagkatapos ng maibabayang batas na yan, nandoon yung paglulupig ng sambayan ng Israel sa mga indigenous people, yung mga Canaanites na nakatira doon sa Palestine. Canaan, noong panahon na yun. Hindi pa Palestine. Canaan. But the indigenous people there were to be wiped out. Yun ang utos ng Diyos eh. Uubusin lahat yun. Dapat ang matitira lang doon at titira doon at aangkin ng buong kalupaan na yun. At magdi-develop nun ay ang mga anak ng Diyos. Yung pinili ng Diyos. At ito nga yung descendants ni Abraham, Isaac, ni Jacob. So kumbaga malinaw sa kanila, love your neighbor as you love yourself. So ang neighbor ko, babae ko, alipin ko, kamag-anakan ko, katribo ko. Kasi beyond that, labas yan sa kanila. Kumbaga, nandoon yung kaisipan na kami ang pinili ng Diyos. Ang iba, kayo, labas sa kalahian namin. Kumbaga, pagpapalain lang kayo ng Diyos sa pamamagitan namin. So, nandun yung pananaw na yun. Although, binanggit ang Panginoon sa kanila na tratuhin nyo ng maayos yung mga foreigners na nandun sa inyong kalagitnaan. Kasi somehow, may mga foreigners na napupunta sa kanila, either na biyahe papunta ron or naging kaibigan nila dati o naging alipin na dumating sa puntong pinalaya na foreigner pa din. Pero ang pag-ubili ng Diyos sa kanila, treat them well. Yung mga foreigner sa kalagitnaan ninyo. Kasi naging foreigner din kayo eh. Sa Egypt nga eh. Sabi niya, lalahanin niya yung puntong yun. Pero other than that, my neighbor is my blood relative. Kaya nung tanongin, nung lawyer, si Jesus, tungkol doon sa who is my neighbor, hindi siya basta nanloloko dito. Hindi siya basta namimiloso po. Kasi nung panahon na yon, nung panahon ng Panginoong Jesus, ang sambayanan ng Judea, ang sambayanan ng Palestina na nung panahon na yon, although hindi pa ganap na tinatawag na Palestina nung panahon na yun, kundi Judea. At yung mga karatig lupain, na alam naman nila yung dating kingdom ng Israel. Kung hanggang saan ang sinasakop nito. Noong panahon na yon, ang Roma, ang siyang parang imperial power. At siyempre, lalo na ang Jerusalem, Judea, maging ang Hebron, maging ang Galilee, maging ang Negev, yung lugar ni Abraham nga, yung malapit sa Sinai. Baga lahat ito nando doon yung hindi lang yung Roman presence, kung hindi presensya din ng galing sa iba-ibang bayan. Kasi naging parang, lalo na lugar ng Jerusalem, naging cosmopolitan na to eh. At
yung mga coastal cities, yung lugar ng Tel Aviv ngayon, yung lugar ng Jaffa. Kumbaga, parot pa rito yung mga dayuhan. So ang mga namumuhay na doon ay hindi lamang mga Hudyo, hindi lamang mga descendants ni Abraham, kundi iba-iba ng tao. Halos walang iniwan na rin sa bayan natin ngayon na maraming dayuhan na rin dito sa atin. Of course, nakararami pa rin ng Pilipino, pero natin maraming dayuhan. So ganun din sa kanila. So nung magtanong yung lawyer, who is my neighbor? Kasi parang pinadidefine kay Jesus. Anong application niyang batas na yan ngayon? Kasi malinaw ang application niya nung ibabayan nung araw. Ang neighbor ko, hindi ko lang kababayan, kadugo ko, kalipi ko. Pero ngayon, hindi na eh. Iba-ibang tao na nandito. So, who is my neighbor? So, yun nga, bitaw ng Panginoon. At katulad ng nilinaw sa atin last week, ng ating pastor, binigay kang example yung taga Samaria, na kumbaga, hated yan ng mga Hudyo eh. Pero doon sa kwento, apparently, isang Hudyo, yung nabugbog at walang umatindi, kung sino pa yung hated, siya pa umatindi rito. So, kumbaga, kung titignan ko, sino neighbor mo sa puntong ito? Biro mo, dumaan yung pare, binaliwala. Dumaan yung kung sino man, na obviously, galing ng Jerusalem. Hudyo to. Hindi tinulungan. Pero kung sino pa itong hated, nung mga Hudyo, siya pang tumulong. So siya nagmagandang loob. Siya ang bukas ang puso. Siya yung lumalabas na neighbor, kumbaga. So kumbaga, love your neighbor as you love yourself. Kumbaga, parang it extends beyond sa kababayan mo lamang. Pero may mabagat na pumasok dito eh. Although malinaw sa mga tagasunod ni Jesus, yung dalawang greatest commandments na yan, lalong-lalo na yung loving your neighbor as you love yourself, malinaw sa tagasunod ni Jesus. Pero yung nga, binabaan sila ng bagong commandment. Love one another as I have loved you. Maraming beses nami-miss ito ng maraming taga-sunod ng Panginoon. Pero yung ibinabang yun ay kautusan sa mga taga-sunod. Love one another sa mga taga-sunod. Sa mga tao, hindi lamang basta nananampalataya sa Panginoong Jesus sa kaisipan, kundi nananampalataya sa Panginoong Jesus sa kabuuan ng katauhan. Sumusunod. Talagang ika nga nag-aaral. Kinikilala siya bilang Panginoon. Kasi, meron din dito isang instance nung ang Panginoong Jesus nangangaral sa isang bahay. Dumating yung kanyang ina at yung mga kapatid niya. May nagbulong kay Jesus. Nasa labas yung mo, nanay mo, at mga kapatid mo. Biglang nagsabi ang Panginoon, nanay ko, kapatid ko. Sino nanay ko at kapatid ko? Sabay turo dito sa mga tagasunod niya. Yung mga nakikinig. Yung mga tao rin sa loob nung kumbaga bina-Bible study niya. Sabi niya, ito ang aking mga ina at kapatid. In other words, yung mga tagasunod niya. Pero may qualification doon Sila na sumusunod
sa kalooban ng Ama. So yun ang qualification sa pagiging ina, kapatid, o sa pagiging related kay Jesus. Doon sa puntong yun, makikita natin na lumalagpas na talaga yung even yung definition ng kumbaga pamilya eh. Hindi na to yung usual na blood relative, lalong-lalo na talagang nanay, tatay, kapatid mo. Kundi, ang sinasabi ng Panginoon, ang pamilya ko, ang pamilya niyo, kumbaga, ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Nung araw, nung una ko rin mabasa yun, medyo mabigat yung loob ko kasi ano ba yung kalooban ng Ama? Usually, nasa isip ko nung araw is yung bawal to, bawal yan, dapat ganito, dapat ganyan. I remember nung araw, nung minsan akong dumalo ron sa isang simbahan, evangelical church na yun. Yung mga nakatabi ko pa, yung mga talagang mga medyo may edad na. Kumbaga talagang dati na doon sa simbahan na yun. At ang binabanggit nga nila sa akin, is yun na pag hindi ka nagsimba, kasalanan yun. Medyo nakikipagtalo pa ako sa kanila nun. But anyway, isipin mo, hindi ka lang nakapagsimba, hindi mo na sinunod yung kalooban ng Ama. Idayari ka na. Wala ka na doon sa sinasabi ng Panginoon na ito yung mga kapatid ko, ito yung magulang ko. Yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Until na-realize ko yung sinasabi. At katangi-tanging pahayag sa Skriptura kung saan ang tinig ng Ama ay nadinig. Pati nung dalawang tagasunod ni Jesus, nung tatlong tagasunod ni Jesus, na sinabi sa kanilang, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Dalawang beses to sinabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Unang-una, doon sa pagbinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan. Nadinig ng iba. Yung iba, hindi naintindihan. Iba, akala kulog lang. Pero yung pangalawa na nasulat, nangyari ito doon sa Mount of Transfiguration. Yun nga yun sa harap ng tatlong tagasunod ng Panginoon, na bago yung itsura ni Jesus. Tapos nakita nila katabi si Moises at saka si Elijah. Doon nadinig nila, ulit, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Something na alam na nila mula sa Old Testament. Pero may kasunod doon eh. Listen to Him. So ano yung kalooban ng Ama na dapat sundin para maging kapatid? Anak ni Jesus. Yun. Listen to Him. So habang nakikinig ka, o dapat ay makinig ka sa Panginoong Jesus. Ito pakikinig na yun eh, hindi lamang basta makinig sa tenga. Pasok dito, labas dito. Kundi talagang pakikinig na papasok sa puso mo. At ang unang-unang nga sinabi nga ng Panginoon, siya, yung Mesias, siya yung sinugo, siya yung haring inaantay. Sinabi rin ng Panginoon na walang makakarating sa Ama liban sa pamamagitan niya. So kumbaga wala yung religiosity mo, wala yung pagsunod mo sa batas ni Moises, wala yung pagsamba mo dito sa templo, wala yan eh. Lalo na sinabi rin ng Panginoon lalo sa kanyang mga disipulo na I am the vine. You are the branches. The vine is the symbol of Israel. So sinasabi ng Panginoon, ako ang Israel. Basically, ang Israel is parang prinsipe ng Diyos. Eh. Ako yung Israel. Kayo ang branches.
kayo yung totoong citizens ng Israel. So kumbaga, there's a sense na talaga nababago na yung definition hindi lamang ng parang filial family, kundi yung kabuuan ng nationhood. So yung sinabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Nandoon yung talagang pag-uutos ng pag-iibigan. Higit pa to sa pagmamahalan. Pag-iibigan to. Nung araw, hindi ko napapansin yung kaibahan ng pagmamahal sa pag-ibig. Pero pag inanalisa mo, yung pagmamahal, kumbaga is, pinapahalagahan mo. Mahal siya, hindi siya mura. Binavalue mo. Okay? So ito yung pagmamahal. So usually, pwedeng i-value mo, pero pwedeng iwanan mo dyan sa ganyan na binavalue mo lang siya. Ang pag-ibig, higit pa doon. Kasi hindi lang sa pinapahalagahan mo siya, binibigyan mo siya ng mataas na halaga as far as you're concerned. Kung hindi, ibig mo siyang makuha. Ibig mo siyang maging bahagi mo. Ibig mong ikaw ay maging bahagi niya. So, love one another as I have loved you. Ang talagang ang translation dito na ginagamit ng iba is, ibigin mo. Ibigin mo. In other words, hindi mo lang siya papahalagahan kundi magiging bahagi mo at ikay magiging bahagi niya. So yun yung sinasabi ng Panginoon. Ibigin mo. Higit pa to sa love your neighbor. Kasi sa love your neighbor, ang qualification is as you love yourself. At sa matagal na panahon, ang pinakamataas na tinitignan nila na panuntunan dito ay yung golden rule. Do to others as you want others to do to you. As you love yourself. So kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, ganun na gawin mo sa kapwa mo. Kung ano gusto mong attitude sa'yo, dapat i-develop mo yung sarili mo na ganun din ang attitude mo sa kanila. Pumapasok din dito yung give and it shall be given unto you. So hindi lang to pera, hindi lang to mga bagay. Kundi maging yung pagpapahalaga mo, yung pag-ibig mo, kung ibinibigay mo to sa iba, binibigay mo to sa kapwa mo, then yun din ang tatanggapin mo. Pero pagdating sa mga tagasunod ng Panginoon, hindi na yung kung paano mo minahal ang sarili mo kundi kung paano ka minamahal ng Diyos. Kung paano ka minamahal ni Jesus. Titingnan mo to, nagmumula doon sa puntong tinanggap ka kahit na sino ka pa. Walang hililing sa iyong gawin para mahalin ka, liban sa manampalataya ka. Mula doon, hanggang doon sa talagang pagbuho sa iyo ng mga blessings. To the point na sinasabi nga ni Paul, all things work together for good. To them that love God, to them that are the called according to His purpose. So, yung trend na pagbubuhos ng pagmamahal sa iyo ay hindi lamang sa puntong tinanggap ka. Hindi lamang doon sa puntong binigyan ka ng pangalan niya. Kundi talagang buhos na pagmamahal.
Kasi nga, sabi nga pag na kay Kristo ka, yung pag-ibig ng Diyos, buhos na buhos sa'yo. Sabi nga ni Paul, nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. So yung Diyos na saan sinukob, yung Diyos na ang kapangyarihan ay walang kapantay, yung Diyos na may likha ng lahat, yung Diyos na nakakaalam ng lahat, yung Diyos na all-powerful, always present, tinitignan ka, hindi bilang basta bahagi ng grupo niya. Hindi. Individually, kinikilala ka niya. At individually, ibinubuhos niya yung pagmamahal sa iyo. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. While that would simply, sa biglang tingin, para ba sinasabi, kayong nasa simbahan, nothing can separate you. Pero nandoon din yung individual na sinasabi ni Paul. Kasi bagamat at ang sulat niya ay sa mga tagasunod, sa mga santo, sa mga miyembro ng simbahan na dumadalo sa Roma. Still, yun ay kumbaga nag-a-apply sa bawat individual. So buhos ang pagmamahal, walang makakapaghiwalay sa iyo. Ganun yung ganun yung pagmamahal ng Diyos. Now, in terms of practical things, siya sabi na nga lang ng Panginoon, mga kaibigan kayo, love one another as I have loved you. Sabi nga ni John, pinapaliwanag niya, madaling sabihin na, ay, mahal ko ang Diyos, mahal ko Ama. Pero sabi nga ni John, paano mo masasabing mahal mo yung Ama, yung Diyos, na hindi mo nakikita, pero hate mo naman yung kapatid mo na nakikita mo? Yung kapatid na to, sinasabi ni John, ay hindi lamang yung kapatid mo sa dugo, but more importantly, yung kapatid mo sa dugo ni Kristo. Yung kapatid mo kay Kristo. So kumbaga, nagre-raise up talaga yung level ng pagmamahal na yun. Sa others, kumbaga ang minimum is kung paano mo minamahal ang sarili mo. Kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Pero sa loob ng kapatiran, kung paano ka inibig ni Jesus, ganun mo iibigin ang kapatid mo. So hindi lang question na, ay, member ako ng BCFC, ay, umaten ako ng BCFC, ay, okay ako, gustong-gusto ko si Pastor pakinggan. Hindi. Nandun talaga yung dapat na pag-ibig mo eh. May nagtanong nga sa akin nun eh. Ibig sabihin, mas mahal mo yung churchmate mo kaysa sa nanay mo? Sabi ko, may presumption kasi doon sa na yung mag-anak mo, pati magulang mo, ay magiging kabahagi ng nananampalataya kay Kristo. Remember yung sinabi doon sa Philippian jailer? Sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? Anong sabi sa kanya? Manampalataya ka. Ikaw at ang buong household mo ay maliligtas. Alam natin na individual ng salvation. Pero bakit nanampalataya lang ako, buong household ko masisave? Pero may binabanggit si Paul din sulat na sa Korinto, na kumbaga, yung mga hindi ligtas sa mga pamilya mo ay nasa sanctify dahil sa iyo o dahil sa asawa mo na ligtas. So andun yung simula nasa sanctify.
naibubukod tangi. Hindi dahil maliligtas sila, kundi naibubukod tangi. Ito ibig sabihin, nakabukas sa kanila yung opportunity. More than anybody else, nakabukas sa kanila yung opportunity to have eternal life. Bakit? Nandiyan ka eh. Nandiyan ka eh. Kasi dapat, sa pamagitan mo, yung tanglaw ng Panginoon, yung light ng Panginoon, ay magsishine out. At ang unang-unang dapat na nakakakita niyan, yung pamilya mo. Yung mga mahal mo, yung nakapaligid sa'yo. Totoo, nabanggit din na yung propeta hindi nirespeto sa sarili niyang tahanan. Alam natin yung sitwasyon ng Panginoon na bago siya mag-resurrect, yung mismo mga kapatid niya, si James lalo na matindi yung pagsunod sa nakaugaliang batas ng Diyos, batas ni Moises, skeptical sa kanya. Nung una kong tinitignan yun nung araw, sabi ko, bakit kaya ganito si James? Samantalang, sigurado naman ako kwento ni Virgin Mary sa kanila kung paano naging anak si Jesus. Kung paano naipanganak si Jesus. Kung paano yung puntong walang sumasaling sa kanya pero nagbuntis siya. Siguro naman kinukwento ni Virgin Maria yung sa kanila. Still, itong mga ito na aral sa eskwelahan ng batas ni Moises, mga aral sa sinagoga, skeptical. Siguro nga dahil sa katuruan na iisa lang ang Diyos. So, paano magiging Diyos itong kapatid namin? Kumbaga, nakakasama namin yan, amoy pawis din yan. Siguro, nabubulyawan pa nila ng araw yung kahit nakatatanda sa kanila. And yet, sa kabila ng puntong yon, nakamag-anakan na, kasama na, nadoon ang Birheng Maria na pwedeng mag-testify. Nakagisnan din naman nila si Jose, yung stepfather ni Jesus, yung asawa ni Maria. I'm sure nakwento rin sa kanila. I'm sure there were points in time na kailangan nilang linawin kung totoo siyang sabi ng nanay nila. So, baka masyadong presumption yun. Kaya lang, iniisip ko lang yung takbo ng pamilya eh. Hindi malayo, nagtanong yung mga kapatid ni Jesus. Sabi ni nanay talaga ba gano'n na nangyari? So I could just imagine si Joseph, sinasabi yung talaga nangyari. And yet despite that, kahit na si Jesus ay nagmi-minister na, at I'm sure nadidinig nila at nalalaman nila yung mga himalang ginagawa ni Jesus, still skeptical sila. At so, ayon nga sa testamento, not until nag-resurrect si Jesus at nagpakita sa kanila, saka palang nabago yung pananaw nila to the point na talagang sumunod sila kay Jesus. Until si James mismo ang siyang unang naging pastor ng simbahan sa Jerusalem. Kasi alam natin, umakyat ng Panginoong Jesus Naiwan yung mga 12 apostoles. Pero yung apostoles special messenger siya. So kumbaga, ito yung mga misyonaryo kumbaga. So doon sa loob ng simbahan sa Jerusalem, kailangan may papastor, may mag-administer, at si James. Yun ang naging pastor. Doon sa loob na yun, nandoon din pagtuturo, mga ibigan kayo, as I have loved you. Kaso, while it is true, at dapat naman, na sa atin priority natin, yung ating pagiging tagasunod ng Panginoon. Priority natin kung saan tayo binibless ng Panginoon. Lalo na sa simbahang ito. Priority natin, ito bilang
pamilya natin. Priority natin to in terms, hindi lamang ng fellowship, hindi priority to, kumbaga, buhos ang puso natin dito sa kapatiran na to. Sabi nga ni John, paano nasabihin mahal mo ang Diyos? Hindi mo naman mahal yung kapatid mo. So talagang kung tutusin, dapat tinitignan-tignan natin ang puso natin sa harap ng Panginoon. Remember, sabi ng Panginoong Jesus, whatever you do to the least of this, my brethren, you have done it unto me. Whatever you did not do to the least of this, my brethren, then you did not do to me. So, kumbaga, nandoon yung sinasabi ng Panginoon na iba dapat ang fellowship natin dito. Iba talaga yung pagsasamahan natin. Kasabihan sa atin, blood is thicker than water. Totoo yun. Pero may thicker pa ba sa blood ni Jesus? Pag in-analyze mo, di ba? So kung ang puso mo ay tinitignan ang BCFC, ang simbahan to, kung baga para bang organisasyon lang na pwede mong puntahan, pwedeng hindi. Pwede ka makipag-usap, pwedeng hindi. Pwede kang umaten, pwedeng hindi. Kung ganito pa ang puso mo, dito, silip-silipin mo ulit ang puso mo before the Lord. Kasi baka mali ka ng lugar. Kasi dito dapat nakabuhos yung sinasabi niya. So, kumbaga, how can you begin to love others when you cannot even love your own family? May kasabihan ng araw, dumaan sa atin ito, charity begins at home. Lalo na yung mga dating Katoliko sa atin. Charity begins at home. Yung charity na yun, ng araw, yun yung love. Tinatranslate lang nila na charity. Pero love begins at home. At mismo sinasabi ni John, na yung love, it begins sa household of God. So, para mo maranasan yung talagang pag-ibig, bago mo mahalin yung others, dapat mahal mo yung nandito sa loob. Dapat may pagpapahalaga ka. Hindi lamang dahil membro ka ng BCFC. Hindi lamang dahil umatay ka ng BCFC. Hindi lamang dahil binibigay mo yung pera mo sa BCFC. Hindi. Kundi dito ka tinawag ng Panginoon. Dito dapat mag-i-express yung pag-ibig mo. Kasi remember ko, ano yung ginagawa mo sa list na kapatid ng Panginoon? Sa loob ng BCFC, ginagawa mo sa Kanya. Yung hindi mo ginagawa sa list ng kapatid ng Panginoon, sa BCFC, then hindi mo ginagawa sa Kanya. You might say, Brad, hindi lang naman BCFC yung simbahan ng Diyos. Oo nga, totoo nga, pero saan ka ba tinawag? Saan ba talaga yung malapit? O hindi mo naintindihan kung tinawag ka? Kasi hindi ka pwedeng Lone Ranger ang Kristiyano . Lagi ka kasama ng kabuuan. Hindi pwedeng hindi. Now, mahirap mahalin, mahirap ibigin yung kapatid mo rin sa loob kung hindi malinaw sa'yo yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi kung tutuusin, mga kapatid, tulad ng krus, nakikita nyo yung tuktok ng krus dito, ano? Okay. Pero alam natin, ang hugis ng krus. Pero kumbaga,
Isipin mo, si Kristo nakapako dyan, pero dahil sa ginawa ni Kristo, naipako ka rin dyan. Naipako din ako dyan eh. Sabi nga ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Yun yung sinusulat niya sa mga taga-Galacia. Galacia yung Turkey ngayon. Anyway. So doon sa krus na yun, nakapako tayo, nandun yung katawan natin, kumbaga doon sa junction ng pataas at saka habang gano'n, nandun yung mukha natin. Pero doon sa direksyon ng krus na yon, dito lang may mapagtatanto mo kung paano ang puso mo ay dapat kumbaga nakasabog naka-focus. Nakasabog, naka-focus. But anyway, doon talaga kumbaga yung pataas na yun ang puso. Ang puso mo dapat nando doon dahil nando doon yung pagmamahal mo sa Diyos. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Pataas. So dapat yung relasyon mo sa Diyos nandun. Buong buo. You love your God completely. Tapos sa pinaka-parang junction, nandun ka eh. So to be able to do that, kasi nandoon yung nakalagay na loving others. At yung others na yon, kung tutusin mo, at ito yung horizontal beam, it could represent your family here. And like I said, ang family ay hindi lamang yung filial family mo, kundi yung family of God dito. So you love God, you love your family, kasi nga, sabi nga ni John, madaling sabihin mahal mo ang Diyos. But how can you say you love God when you hate your brother? So dapat yung pagmamahal mo sa Diyos, nagmamanifest sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Mag-ibigan kayo. Yun yung commandment eh. Pero hindi naman binaliwala yung puntong bahagi ng second greatest commandment, to love others. So sa krus, merong pataas, merong horizontal, may pababa. At yung pababa, yun yung nakasuksok sa mundo. Yun yung nakasuksok sa earth. So kung tutusin mo, yung pababang yun would reflect yung relationship mo sa mundo, sa ibang tao, doon sa nasa labas ng kapatiran. At nando doon yung love others, loving others. Love your neighbor as you love yourself. So, ang neighbor dito, basically, goes beyond yung old definition na ang neighbor mo ay kapatid mo, kalipi mo, kadugo mo, kasama mo. Ang neighbor dito, lalo na sa kapanahunan natin, kung ano talaga yung pagkakaunawa natin. So kung ano ibig sabihin ng neighbor, ng kapit bahay. So that to us, yung expression ng love na yan, while you're expressing your love to God, and you're expressing yourself sa kapatiran, dapat nag-express ka ng love na yan sa iba. Sabi nga, you love God completely with all your mind, with all your soul, with all your strength.
You have to love yourself correctly. Completely, correctly. Dahil pag you love yourself correctly, meaning you know who you are, you know how God sees you, you know what God has said kung sino ka, and natanggap mo na kung sino ka, alam mo yung sitwasyon mo ngayon, sinasanctify ka, alam mong makasalanan ka dati, alam mo hinugasan ka na, pero nandoon pa din ika nga yung budbud ng dati mong buhay. Pero tapos na yung issue doon. Okay? You are supposed to deal doon sa pagkakasala mo as you go along. So, in all this, you completely understand. You correctly understand. And you correctly love yourself. And it begins by accepting yourself for who you are. Because God accepted you for who you are. Wala kang pwedeng itago sa Diyos. Lahat ng munting himaymay ng kalukuhan mo, alam niya. Mula nung magkaisip ka hanggang sa ngayon, wala kang pwede itago. Pero tinanggap ka niya ng buo. So gusto ng Panginoon makita, tanggapin mo yung sarili mo for who you are. Sino ka? Makasalanan ako eh. Pero hinugasan na ako eh. Pinagbayaran ng Panginoon yung kasalanan ko. Bagong tao na ako ngayon. Binabago na ako ng Panginoon. At doon ako dapat mag-focus. At yung expression na yan, ng pagmamahal na yan, nagiging real yan habang ini-express ko yung pagmamahal na yan. Unang-una sa kapatiran. And then, sa mundo. Sa mga taong hindi kasama sa kapatiran. Kapatid, kahit na kapamilya mo na hindi mananampalataya, oo, kasama sila doon sa pababangin. You love them compassionately. You love God completely. You love yourself correctly. And then you must love others compassionately. Nandun yung compassion mo. Nandun yung kawawa sila. Hindi yung sinasabi mo lang. Kundi talaga sa puso mo, kawawa sila. Kasi kawawa sila dahil hindi pa nila nakakita ang buhay na walang hanggan. Hindi pa nila nakikita yung nakalaan sa kanila. Hindi pa nila nalalaman na hindi nila kailangan gawin to, gawin yan. Kundi simpleng makilala lang niya at manampalataya sila. Yung katotohanan ng pananampalataya ayon sa sinabi ng Panginoon. So ang compassion mo is maibigay sa kanila yung magandang balita ng kaligtasan at the very least. Nandun din yung compassion mo na gumawa ng kabutihan, maging sa pagtulong, maging sa pananalangin man lang. Maging yung puntong kailangan nito yung may makikinig sa kanya. Hindi mo kaya magbuhos ng tulong dahil ikaw mismo kailangan mo ng tulong. Pero you can be there. O kung wala ka man doon, at least ma-text mo man lang, makausap mo, masabihan mo. But definitely makipag-pray mo. Compassion for them. Nandun yung kabuuan ng pagmamahal mo sa Diyos. Yung pagmamahal mo sa Kanya, yung pagmamahal mo sa mga anak niya, those who does the will of the Father, and yung pagmamahal mo doon sa ibang nilikha ng Diyos. Mahirap madama yung pagmamahal. Kung isa kang Israelita, lalong-lalo na kung kamag-anak mo, yung nilapastangan
ng mga Hamas. Noong una kong makita yun, hindi ko na nakita ulit yung isang nakita kong video. Kung paano dalawang babaeng hubot-hubad, patay na, bangkay na, hubot-hubad. Iniihiyan ng mga Palestino. Iniihiyan ng mga Hamas. On top of that, tinatadyakan pa yung bangkay. Uy, dugo ko talaga nung makita ko yun. Naalala ko nung unang may nakita akong babaeng, batang-bata pa, kapitbahay namin, ginahasa at pinatay. Doon sa may bakuran, sa bakanting lote, doon sa village namin noon. Talaga nang makita ko yung... Naalala ko yung kwento nung nung representative ng Israel doon sa United Nations. Sinasabi niya na sobra yung pagkahalay doon sa makababaihan. Sobra yung ginawa na hindi maituwid yung mga binti. Yung kanilang paa para mailibing ng maayos. Nakita ko yung babae, yung sabi ko yun. Ganun ang itsura niya at ang pasa. Yung batang yun nagpipilit maghanap buhay para tustusan yung kanyang pag-aaral. Nakikitira sa isang kamag-anak doon sa village namin. Nagsabog pa yung paninda niya. Talagang mukulo-dugo ko. May bali-balita pa nga kung sino yung gumawa. Yung anak ng judge na nakatira doon sa malapit sa amin. But anyway, kasi ang pumasok sa isip ko, paano kung anak ko to? Nagdadalaga nun yung mga anak ko. High school. Ang sakit eh. So isipin mo yung nangyari yun sa Hamas, sa Israel. Pagkatapos nung nagpaparusa na ang Israel, biglang, oops, easy, kagaganon din sila. Kumbaga, relax lang. Out of humanitarian concern. Minsan, kumukulo yung dugo ko rin sa punto. Pero sabi sa atin, love others. May panahon pa nga, sabi ko, I love him. Para makuha na siya ni Lord. Kung kukunin siya ni Lord. In other words, kung pwede ko siyang patayin, papatayin ko na yan. Ganon ko love yung enemy ko. Pero hindi na sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero paano kung pahahalagahan? Kaya nga mahirap magmahal hanggat hindi ka dumadating sa punto, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Mahirap magmahal. Dito, kahit na paano, nandoon yung pagtulong sa'yo ng Panginoon. Yung pagpamahal mo dito, lalo na sa mga ganon, mahirap unless you have begun to cultivate yung loving God completely, loving yourself correctly, so that you may love others compassionately. So, mga kapatid, yung pagbubuhos ng pagmamahal na yan is not just a matter of our words, of how you live yourself now, kundi talagang a real, thorough, going examination ng puso mo. Palagi.
palagi. Kasi lalo, iba-iba yung balitan dumarating. Kala ko nung araw, 200 lang yung pinaslang nila. 1,400 pala yung pinaslang nila. At ang unang-unang binirang nila talaga nung araw din is yung mga umaten nung nung parang concert. Marami pala rito, mga Kristiyano. And then, tsaka binira yung mga nasa kibbutz. Pati bata. Tinaga sa leeg. Yung iba, sinunog ng buhay. While we may be praying for them, and we should, we also to pray for ourselves so that our hearts may continuously be transformed by what is happening now. And to realize how great our God is na nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Manalangin tayo. Lord, salamat po, Ama. Ikaw po ang dakila sa lahat. Ikaw po nakakaalam ng lahat. Alam mo po, bakit ganito nangyayari. Alam mo po kung bakit nagkakaganon ang bayan mo. Walang iniwan ng World War II na kung saan hindi lamang 6 na milyong Hudyo ang pinaslang, minurder, kundi marami pa. Alam mo yung nangyari nung Crystal Night na yun? Crystal Night, hindi lamang binasag ang salamin, kundi daan-daan, libo-libong mga establishmento at mga tao ang winasak at pinatay nung mga aliman nung panahon na yun. Now, Lord, all these things are happening. But Lord, we lift everything up to you. You are in control. Dalangin lang po namin, Panginoon. Tulungan mo pong lumalim ang pag-unawa namin at pananampalataya namin sa iyo. You are the sovereign God. You know everything. You control everything. Nothing happens without you knowing it. Nothing happens without you allowing it. Help us to understand. In Jesus' name we pray.